Mapagpalang araw sa iyo, Sir Joseph, at sa lahat ng nakikinig sa iyong channel. Ako nga pala si Alejandro, o pwede ring tawaging Alex. Nasa edad 60 mahigit na sa kasalukuyan. Kaya naman pakikinig na lamang ng mga kwento ang libangan ko, kasama ang apo kong masugid nyo ring tagapakinig. Nang napakinggan ko ang channel mo, ay namangha ako dahil halos karamihan sa mga kwento nyo ay may pagkakahalin tulad sa karanasan ko bilang isang batikan na albularyo noong kapanahunan ko pa lamang. Kaya naman naisipan ko ring ibahagi ang sarili kong karanasan na hindi ko malilimutan noong may tinulungan akong binatilyo laban sa angkan niya. Ibabahagi ko nga ito sa tulong ng aking apong hindi ko na lamang papangalanan pa. Bata pa lamang ako ay kilala na sa aming baryo ang batikang albularyo na si Mang Raul. Naging kasama at utosan niya ako sa tuwing may magpapagumat at dumadayo siya sa ibang lugar. Noong mga panahong yon, ay sinusubukan niya akong turuan ng kung paano manggamot at makipagsagupaan sa ibang mga nilalang. Sa kadahilan ng nakikitaan niya umano kung mayroon daw akong potensyal pagdating sa panggagamot at pagkakaroon ng kaalaman patungkol sa mga lihim na karunungan. Sinabi niya pang handa niya akong tulungan sa landas na tatahakin ko. Sa abot ng kanyang makakaya, ako na lamang umano ang hinihintay niyang magdesisyon. Noong unay duda pa ako sa kakayahan ko, lalo na nang malaman kong hindi biro ang papasukin ko. Dala ng kabataan at kapusukan, ay sinubukan kong ang pasukin ng pagiging albularyo. Matyaga akong tinuruan ni Mang Raul ng mga sikretong pamamaraan niya sa pagiging albularyo, hanggang sa natutunan ko ang lahat ng dapat na matutunan sa pagiging albularyo. Nung umidad ako sa 40, ay namaalam ang nagturo sa akin ng sobrang lungkot. Napakalungkot ko talaga noon dahil matagal ko na rin nakasama si Mang Raul at pamilya na ang turing ko sa kanya. May katandaan na rin kasi ito noon, ngunit bago pa man ito mamatay ay naiturot na ihabili niya sa akin ang kanyang mga kagamitan. Ako na lamang umano ang bahala kung patuloy ko pa rin gagamitin ang mga yon. Noong inilibing na si Mang Raul ay hindi ko maiwasang maiyak. Nag-iisang batikang albularyo lamang kasi siya sa lugar namin at siya ang takbuhan ng mga kabaryo kong nangangailangan ng tulong, lalo na ng mga taong hindi kayang magpatingin sa ospital. Kaya naman ipinangako ko sa kanya na tutulungan ko lahat ng mga nangangailangan at sa abot ng aking makakaya, kahit buhay ko pa ang kapalit. Nang umidad na ako ng 40 mahigit, ay pinasok at sineryoso ko na nga ang panggagamot. Isang araw, habang abala ko sa panggagamot, ay may isang dumating na isang binatilyo. Kitang-kita ko ang maitim na aura na nakapalibot sa kanyang katawan. Matapos kong gamutin ang isang babae, ay isinunod ko naman kaagad ang binatilyo. "Anong pangalan mo?" tanong ko sa kanya. "Ako nga pala si Lester, Mang Alex." Tugon sa akin ng lalaki. Nang suriin ko pa lamang siya ng tingin, ay napapailing-iling na ako. "Mabuti naman at naisipan mong magtungo rito. Kung pinatagal mo pa yan, sigurado akong isang araw na lamang ang itatagal mo. May nakaaway ho ba kayo o nakasagutan?" Dagdag na tanong ko pa. May nakasagutan kasi ako kapitbahay namin. Dahil sa lupa ng magulang ko, simula nung namayapa ang mga magulang ko, pinipilit nilang agawin sa akin ang iniwan ng magulang ko. Hanggang sa nagbanta ng isang matanda na hindi na daw magtatagal ang buhay ko kapag hindi ko pa binigay sa kanila ang lupa at bahay namin. Sagot sa akin ni Lester. "Ganun ba? Hayaan mo, iho. Susubukan kong kausapin ang gumawa sa iyo nito." Matapos kong sabihin iyon kay Lester, ay inumpisahan ko na kaagad ang panggagamot sa kanya. Malakas ang may gawa sa kanya noon, sa kadahilan ng noong tinignan ko ang likod niya ay puro sugat na. Maging ang mga palad ng kanyang kamay ay may nakikita ako mga gumagapang na mga uod sa loob. Nakikita ko yun dahil sa ginawa kong orasyon bago pa siya makapasok sa loob ng aking bahay. Mahirap-hirap ang kaharapin ko dahil isang mangbabarang may gawa nun sa binatilyo.
Sa pamamagitan ng orasyong maaari kong papasukin sa katawan ng lalaki ang kaluluwa ng mambabarang ay inusalan ko yon. Saglit na nawalan ng mali ang binatilyo. Nang muli itong nabalik sa ulirat, ay natiyak kong nakapasok na sa kanyang katawan ang kaluluwa ng mambabarang. Agaran akong nag-usal ng panggapos na dasal nang sa ganoon ay hindi na ito makawala pa. Agaran kong kinausap na tigilan na nito ang panggagambala niya. Sumagot pa yun sa akin na hindi niya ito titigilan hanggat hindi namamatay ang lalaki at hindi makuha ang lupain nito na iniwan ng kanyang mga magulang. Nagulat ako sa sinabi nito. Naisip ko kaagad na isa sa mga kamag-anak niya ang matanda na yon sapagkat ramdam ko ang lukso ng dugo nila. Ramdam ko rin ang malakas na taglay nitong karunungan sa kaliwa. Sinubukan ko pang kausapin yon at pakiusapan, subalit hindi pa rin nagbago ang isip nito sa gusto nitong gawin. Kaya naman, hindi na ako nagdalawang isip pa na parusahan at kitilan ng buhay ang mambabarang. Matapos kong gawin yon, ay agad kong ginising ang binatilyo at sinabi sa kanya na wala ng problema. Nakita kong mababaka sa mukha nito ang pagkabigla sa ginawa ko at ilang sandali pa yung mga luhang namuo sa kanyang mga mata. Nagwika itong hindi niya ninais na mamatay ang tiyahin niya, ngunit dahil sa kasamaan nito ay wala na siyang magagawa pa. Tama nga ang naisip ko, magkatugo sila ng bumarang sa kanya. Maraming salamat po, Mang Alex. Ito nga pala ang bayad ko sa pagtulong mo sa akin. Sambit nito sabay abot sa akin ang salaping nasa kamay niya. Hindi ako tumatanggap ng pera, iho. Kung gusto mo, ibili mo na lamang ako ng sigarilyo. Uwi ka ako. Kagad naman na umalis si Lester at pagbalik nito ay madala-dala itong 1 kilo ng bigas at 2 kaha ng sigarilyo. Nagpasalamat naman ako sa binili niya. Pagkabigay sa akin ito ay nagpaalam na agad itong aalis na. Ipinagpatuloy ko na din ang aking panggagamot. Nang sumapit na ang 3:00 ng hapon, ay pinauwi ko ng iba pang gustong magpagamot at pinapabalik ko na lamang kinabukasan ng umaga. Nang sumapit na ang 6:00 ay isinarado ko kagad ang pinto upang magdasal. Matapos kong magdasal ay kumain na kagad ako. Pagtapos kong kumain ay nagpahinga na rin ako. Pagsapit ng 12:00, naalimpungatan ako ng maramdaman ko na may kakaiba sa labas ng bahay. Agad akong bumangon upang tignan ito at nang makita ko ang nilalang na nasa labas ng bakuran ko ay hindi na ako nagulat pa. Bagkus ay tinanong ko pa ito kung ano ang kailangan niya. Hindi naman sumagot ang nilalang at nakatingin lamang ito sa akin ng masama. Habang namumula ang mga mata at nag-aangil ito, maya-maya bigla na lamang itong tumakbo palayo sa aking tirahan. Hinayaan ko na lamang yon dahil kung sakali mang bumalik iyon sa aking bahay ay hindi ito basta-basta makakalapit sa kadahilan ng may mga puder na nakapaligid sa aking bahay. Bumalik na lamang ako sa aking higaan at muli nang natulog. Nang magising ako'y umaga na. Agad na akong bumangon upang makapagkape. Maya-maya may dumating na isang lalaki sa labas ng aking bahay. Agad kong tinignan kung sino at nakita ko ang binatilyong si Lester. O Lester, magandang umaga. Anong atin at ang aga mong naparito? Bati at tanong ko rito, saka pinapanhik ko ito sa loob ng aking bahay. Mang Alex, may sasabihin akong importante sa iyo. Yung mga kamag-anak ng side ng nanay ko, baka maghiganti yun sa inyo. Kasi sa totoo lang, may angkan ng mga aswang ang mga magulang ko. Noong tumiwalag ang magulang ko, kinuha nilang nakatatanda kong kapatid upang tagapagmana ng kanilang karunungan sa kaliwa. Noong ako naman ang sinubukan nilang kunin ay hindi na pumayag ang magulang ko at mahirap pa doon. Mismong kapatid ko pang nagpahirap sa kanila hanggang sa mawala sila. Ngayon ako na lamang ang nag-iisa. Baka ako naman ang pagbalingan nila ng galit dahil ako ang dahilan kung bakit hindi na naipasa ang kanilang karunungan bilang mambabarang. Mahabang paliwanag ng binatilyo. Ganun ba?
Noong ginamot kita kahapon ay alam kong hindi lamang iisang nararamdaman ko. Marami sila at huwag kang mag-alala dahil sa mga bagay na ganyan, handa akong makipaglaban sa kanila. Alang-alang sa taong gustong hingi ng tulong ko. Tugon ko rito. Mang Alex, ay pakiusap sana ako sa iyo. Maaari bang dito na lamang ako sa inyo kahit gawin mo akong tagasunod mo? O kahit katulong na lamang dito sa bahay mo? Kahit panandalian lang, hanggang sa mawala lang ang sigalot sa pamilya namin. Ibibigay ko na lamang sa kanilang lupain na gusto nilang makuha. Huwag lang ako mapahamak. Anya pa nito, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko sa sinabi niya. Mababakas talaga sa mukha niya ang takot at pangamba. Napabuntong hininga na lamang ako at nag-uwi kang, huwag kang mag-alala, tutulungan kita para hindi ka mapahamak. Tama yung desisyon mo. Dumito ka muna sa bahay ko para siguradong walang mangyaring masama sa'yo. Totally mag-isa lang din naman ako rito. Uwi ka ako bago humigop ng kape. Maraming salamat. Nakakayaman may isa pa akong pabor sa'yo. Maaari mo ba akong turuan habang narito ako sa bahay mo? Nang may matutunan din ako kung sakali man. Para hindi na ako habulin ng mga angkan ng magulang ko. Nais ko talagang matuto ng mga ganitong bagay. Muling pakiusap nito. Sige, tuturuan kita sa isang kondisyon. Kapag nag-umpisa na ako sa iyo sa pagtuturo, ay bawal na bawal mong gamitin sa kaliwa ang lahat ng ituturo ko sa iyo dahil may balik ang lahat ng mga ito at mas malala pa. Naiintindihan mo ba? Makakaasa po kayo, Mang Alex. Nais ko lang magkaroon ng kaunting kaalaman para maprotektahan ko ang sarili ko. O siya, sige na. Kunin mo na ang gamit mo doon sa inyo. Magdala ka ng mga bihisan mo. Agad na umalis ang binatilyo sa bahay ko. Habang ako naman inihahanda ng mga kagamitan ko sa panggagamot. Nang sumapit ng 8:00 ng umaga, ay unti-unti nang dumating ang mga taong nagpapagamot sa akin. Iba't ibang uri ng sakit at mga palipad hangin mula sa kaliwa ang kinamot ko nung araw na yon. Maya-maya pinakabalik na si Lester at nakita kong punit-punit ang suot nitong damit. Wala rin itong dalang mga pangbihisan. O Lester, anong nangyari sa'yo? Bakit parang kinuyog ka sa daan? Opo, Mang Alex. Inabangan ako ng mga angkan ni nanay. Sinubukan nila akong kumbinsihin na umahanib sa kanila. Sinabihan pa ako na kapag hindi ako pumayag sa kanila, ay may kalalagyan raw ako. Sambit niya. Nabahala ako sa sinabi niya sa akin, kaya naman kahit iilan pa lamang nagagamot ko ng mga araw na yon, ay pinauwi ko na lamang muna ang mga yon. Agaran ko ring pinapasok sa loob ng aking bahay si Lester. Mabilis ko naman na sinundan ng binatilyo sa loob ng bahay at sinabi ko rito na ngayong araw na mag-uumpisa ang pagtuturo ko sa kanya. Inabutan ko agad ito ng damit upang makapagbihis na. Matapos magbihis ay agad siyang bumalik sa harapan ko at binasbasan ko na siya bilang isang tagasunod sa akin. Nilagyan ko siya ng puder at bakod nang sa ganon ay hindi siya magalaw ng mga nilalang na nasa paligid namin. Kaagad ko siyang pinapikit habang sinasabihan na magdasal ng taimtim habang binibigkas ko ang mga usal para sa pagtuturo. Dahan-dahan kong napapansin na mabilis na natututo si Lester at nang iminulat ko ang mga mata ko, ay nakita kong may lumabas na itim na aura sa katawan niya. Kaya sinabi ko sa sarili ko na siya ang huling tagapagmana ng angkan nila. Kaya nagdalawang isip ako kung tuturuan ko ba siya. Pero dahil gustong gusto niyang matuto, ay nagpatuloy ako sa aking ginagawa. Hanggang sa sumapit ang hapunan, ay saka lamang kami tumigil. Kitang-kita ko na parang hindi ito napagod sa ginawa namin. Para bang tinanggap agad ng katawan nito ang mga banal na salitang inusal ko sa kanya. Pagtayo nito sa pagkakalod ay walang kahirap-hirap na tumayo ito. Tinalo pa ako nito noong mag-uumpisa pa lamang ako sa pag-aaral ng pagiging albularyo. Napapasabi na lamang ako sa sarili ko na ganito pala ang kakayahan ng isang huling tagapagmana ng angkan ng mga aswang at mambabarang. Dahil napagod ako sa ginawa naming maghapon,
ay siya naman ang inutusan ko na magluto ng aming hapunan. Ako naman ay nahiga na muna sa aking higaan dahil sa pagod. Hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako. Nang magising ako'y umagan at nakita ko si Lester na nagbabasa ng libreta at tila sinasaulo ang mga dasal na nakasulat doon. Kaya bumangon na ako kaagad. Agad ako nagtungo sa kusina upang maghanap ng makakain namin. Nakita kong may nakahain na pagkain, kaya kaagad na ako umupo at kumain. Habang kumakain ako'y naupo si Lester sa harap ko at nagkwento ito kung ano ang nangyari ng nagdaang gabi. Mang Alex, alam mo bang may dumating na 2 tao kagabi sa labas ng bakuran at tinatawag ka nila? Nang labasin ko naman nagulat ako nang makita kong yung mga kamag-anak ng nanay ko yon. Pinapalis nila ako dito sa bahay mo. Hindi raw ako bagay rito. Talagang malakas ang loob ng mga yon. Tinaon talaga nila na tulog ako. Kung gising lamang ako kagabi, hindi na makakaalis ng buhay ang mga yon dito sa labas ng bakuran ko. Pasensyahan na lamang kami kapag nagkasalubong ang mga landas namin. Uwi ka ako. Hayaan niyo po, kapag bumalik ang mga yon dito sa bahay ay agad kong sasabihin para mabigyan niyo ng leksyon yung mga yon. Pagkatapos kong kumain ay pupunta tayo ng bayan upang mamili ng kakailanganin natin dito sa loob ng bahay. Saka na lamang ulit natin ipagpatuloy ang pag-aaral mo pagka-uwi natin. Uwi ka ako at nang matapos akong kumain ay nagtungo na nga kami ng bayan. Habang naglalakad kami ay napapansin kong parang maraming tao yata ang aming nakakasabay sa paglalakad. Samantalang noong wala pang binatilyong si Lester sa bahay ko ay mangilan-ngilan lamang ang nakakasabayan ko sa paglalakad. Nang makarating kami sa bayan ay kagad na ako namili ng mga kakailanganin namin at yung sasapat sa loob ng 1 linggo. Matapos kong makapamili hindi ko napansin si Lester na nakasunod sa akin. Kaya inisip kong baka namimili lang ito ng mga kakailanganin niya, kaya hinintay ko na lamang muna ito sa pinamilhan kong tindahan. Maya-maya pa'y nakita ko siyang nakatayo sa di kalayuan sa pwesto ko, kaya kaagad kong nilapitan ito. Nakita ko may kaharap ito na 2 babae na nakatalukbong ng maitim na tela ang ulo. Lester, tara na. Huwag mo nang pag-aksayan ng oras ang mga nilalang na yan. Wala kang mapapala sa mga yan. Pangiinsulto ko sa 2 babae. Habang papatalikod na kami ni Lester, ay sumagot ang isang babae at nagsabing ito. Hindi mo pagmamay-ari yan at hindi kami papayag na hindi namin maisasama pa uwi ang pinatilyong yan. Ora mismo. Uwi ka sa akin ng isang babae. Hindi nyo siya maisasama kahit anong gawin nyo. Baka gusto nyong ipagkalat ko dito sa bayan ang totoo nyong pagkatao. At huwag na huwag nyo akong susubukan dahil kayang-kaya kong ubusin ng lahi nyo. Sagot ko sa babae. Akmang sasagot pa ang babae nang bigla na lamang itong sugurin ni Lester at inundayan ng sapak. Kagad ko naman siyang inawat at inaya nang umuwi na kami. Nang makarating kami sa bahay ay pinagsabihan ko siyang hindi maganda ang ginawa niya. Alam mo ba, sa ginawa mo, lalo mo lamang pinalala ang sitwasyon. Alam mong hindi ka pa handa sa pakikipaglaban sa angkan ng magulang mo. Pasensya na ho, Mang Alex. Nadala lamang ako sa galit ko kaya nagawa ko yun. Sa susunod mag-isip ka muna bago ka gumawa ng aksyon. Tignan mo yung ginawa mo kanina. Pinagtinginan tayo ng mga tao sa bayan. Sigurado ako maghihiganti ang mga yon. Kaya ihanda mo yung sarili mo. Anumang oras ay baka biglang sumugod ang mga yon. Pasensya na po talaga. Hindi ko lang napigilan talaga yung sarili ko sa inis. Alam kong galit ka sa angkan ng magulang mo. Dahil sa ginawa nila, may tamang panahon din para sa paghihiganti sa kanila. Konting tiis na lamang mabilis ka namang natututo eh. Kaya huwag kang mag-alala. Tutulungan din kita sa lahat ng kaharapin mong laban. Dahil maaga pa noong mga sandaling yon, ay kagad ko nang sinabihan si Lester na mag-uumpisa na ulit kami sa pagtuturo ko sa kanya. Mabilis na lumipas ang mga oras at sumapit na ang oras ng tanghalian,
Saka pa lamang kami ulit tumigil sa ginagawa namin. Agad namang nag-asikaso ng tanghalian si Lester. Nagluto siya ng aming kakainin para sa tanghalian. Maya-maya pa may mga dumating na mga panauhin sa labas ng aking bahay, kaya agad akong lumabas upang harapin ang mga ito. Pagkalabas ko'y nakita ko ang 4 na katao. Nagwika ang mga yun na ilabas ko si Lester. Hindi ko naman hinayaan na makita nila ang binatilyo, kaya mabilas kong nilapitan ng mga ito na nasa labas ng bakod. Ngunit nang makita nila akong papalapit, ay dahan-dahan itong nagsipag-atrasan. Sinubukan ko pang habulin ng mga yun pero mabilis itong nawala sa paningin ko, kaya hinayaan ko na lamang at sa pagbalik ko'y nakita ko nga si Lester na nakatayo sa labas ng aming bahay. "Oh, anong ginagawa mo dyan?" tanong ko sa binatilyo. Nakatingin lamang sa akin si Lester at walang kaimik-imik na para bang tinatanaw niya ang mga lalaking tumatakbo papalayo, kaya nilapitan ko siya tinapik upang matauhan. Nang matauhan siya, ay agad ko na itong pinapasok sa loob ng bahay upang makakain na kami. Matapos naming magtanghalian, ay nagsidating ang mga taong magpapagamot at si Lester naman ay hinayaan ko munang magpalamig ng ulo dahil nararamdaman kong kakaiba itong magalit na para bang nawawala ito sa kanyang sarili. Nang sumapit na ang alas 5 ng hapon, ay pinauwi ko na ang mga natitirang magpapagamot at pinabalik ko na lamang kinabukasan. Pagpasok ko sa loob ng aming bahay ay hinanap ko kagad si Lester, subalit hindi ko siya makita, kaya naisipan kong hanapin siya sa labas ng bahay. Nakita ko ito sa likuran ng bahay na nakaupo sa may malaking bato. Nakatulala lamang yon at sa tingin ko'y malalim ang iniisip niya. Kaya hinintay ko na lamang ito na tumayo sa kanyang kinauupuan. Maya-maya pa'y bigla na lamang itong tumayo at dumaan sa harapan ko na para bang hindi ako nakita nito at nagpatuloy lamang siya sa paglalakad papasok sa aming bahay. Mabilis ko naman siyang sinundan. Pagkapasok namin ay kinausap ko ito. "Iho, anong ginagawa mo? Bakit ka nakatulala doon sa may bato?" "Wala ho, Mang Alex. Nag-iisip lang ho." "Ganun ba? Kala ko nakatulog ka na ron eh." Pabiro ko pang sagot kay Lester. Tumahimik lang naman ito. Maya-maya pa'y naramdaman kong tila may mga nakamasid sa amin mula sa labas ng bahay. Kaya mabilis akong nagtungo sa labas upang pagmasdan ng buong paligid. Hanggang sa mapadako ang tingin ko sa isang puno ng niyog. May taong nakatayo doon at sa tingin ko'y aabot sa 8 katao ang mga yon. Nakatingin lamang sa akin ng mga ito na para bang nag-aantay lamang ng tamang tiyempo para sugurin ako. Maya-maya pa'y biglang lumabas si Lester at kaagad itong nagsalita. "Huwag na kayong mag-aksaya pa ng pagod dahil hinding-hindi ako uuwi sa bahay at hinding-hindi niyo ako matatakot pa." Matapang si Lester sa mga yon. Bigla namang sumagot ang isa sa mga nakatayo ron. "Sasama ka sa amin sa ayaw at sa gusto mo. Hindi mo maaaring ipagkaluno ang lahi natin." Wika ng isang lalaki. "Kahit anong gawin niyo ay hinding-hindi ako aadib sa lahi niyo. Kayo ang unang nagkanulo sa magulang ko." Muling bato ni Lester sa kanila at sumulyap ito sa akin na para bang nagpapatulong na ito. "Bakit hindi niyo subukan kung kaya niyo makapasok dito sa loob ng bakuran ko? At kung sakaling makapasok man kayo, malabo yung madadalang binatilyong ito paalis ng pamamahay ko." Wika ko sa lalaking kasagutan ni Lester. Habang unti-unting dumidilim ng kapaligiran, ay nakita ko nanlilisik ang mga mata ng mga taong nakatayo sa may puno ng niyog. Nang tuluyan nang lamunin ng kadiliman ng paligid, ay nagsilitawan ng mga mapupulang mata ng mga nilalang na yon. Ilang sandali pa'y sinubukan na ng mga aswang na pasukin ang bakuran kong ginawaran ko ng orasyon ng bakod upang hindi basta-basta makapasok ang masasamang nilalang sa loob ng bahay ko. Nang akmang makakapasok ang isang aswang, ay nagulat ang mga ito dahil bigla na lamang itong tumilapon at nagkikisay. Hanggang sa nawala ng buhay ang aswang na yon,
Tumigil ang iba pa sa pagtatangkang pumasok sa loob ng bakuran ko nang makita nila ang sinapit ng kasamahan nila, habang ako naman ay nakaupo lamang at nakaabang sa susunod na gagawin nilang hakbang. Nakikiramdam lamang ako na baka makapasok ang mga ito sa loob at masira ang poder na ginawa ko, habang si Lester naman ay hindi nakatiis at bigla na lamang itong subugod sa mga aswang. Nagulat ako sa ginawa niya, kaya mabilis akong tumayo at hinabol ang binatilyo upang pigilan sa binabalak niyang gawin. Subalit sa bilis ng pagtakbo niya palabas ng bakuran ko ay hindi ko na siya naabutan pa. Nagulat ako nang makita kong mahawakan niya ang isang aswang ay binalian niya yon ng leeg nang wala man lamang kahirap-hirap. Ikinagulat iyon ng ibang kalahi niya. Umatras ang mga ito at nagwika pa ang isa. Hindi ka na talaga naaawa sa pinagmulan mong lahi, Lester. Tatalikuran mo na lamang ng ganun-ganun lamang ha. Ganyan ka na ba katigas ngayon? Manang-mana ka sa mga magulang mo. Nag-aangil na wika ng lalaking nasa anyong aswang. Noong pinagkaisahan niyo ang magulang ko, naawa ba kayo? Sinubukan niyo ba na pigilan ang pagpaparusa kay inay? Di ba't inayaan niyong maghirap ang magulang ko sa binigay niyong sakit? Ngayon, ipaghihiganti ko sila. Ipapatikim ko sa inyo kung gaano kasakit ang mawalan ng mahal sa buhay. Tugon ni Lester na halatang galit na galit ito sa mga kamag-anak niya. Hindi naman nakasagot ang kamag-anak niya sa kanyang sinabi. Sinubukan ko pang pigilan si Lester sa kanyang gagawin pero hindi ko na ito nagawa pa. Dahil sumugod na ito kahit na alam niyang hindi siya mananalo sa laban sa angkan niya sa kadahilanang hindi pa sapat ang kanyang natutunan sa pag-aaral laban sa mga nilalang na makakaharap niya. Agad kong sinundan si Lester nang makita ko na pagtutulungan na siya. Kaya nang makalapit ako'y pinaghahataw ko kaagad ng buntot pagi na dala ko. Bawat aswang na matatamaan nun ay nagkikikisa yon sa sakit hanggang sa tigilan na nila si Lester. Nang makita ko nakahilata na si Lester sa lupa, ay agad ko itong binuhat papasok ng aming bahay. Mabilis kong sinarado ang pintuan at nag-usal ng mga pampatibay na orasyon at dasal sa pambakod upang hindi makapasok ang mga aswang. Kitang-kita kong napakaraming natabo ang katawan ni Lester. Napakalubha ng lagay nito. Iniig ko muna siya sa mipapag at agad akong bumalik sa labas upang harapin muli ang mga aswang. Pagkalabas ko'y nakita kong may mga nakahandusay na mga aswang at kitang-kita kong may mga sugat din ang mga ito sa kanilang katawan. Doon ko naisip na kayang-kaya palang lumaban ni Lester ng mag-isa, lalo na kapag natutunan pa nito ang lahat ng dapat niyang matutunan laban sa lahi nilang aswang at mambabarang. Hindi ko inaasahan na makakakita ko ng ganoong murang edad, kayang-kaya na makipagsagupaan. Sa bagay, hindi na iba sa kanya na magkaroon ng kakaibang lakas dahil siya lang naman ay nag-iisang tagapagmana ng karunungan sa kaliwa ng kanilang angkan. Nakita ko nagtutulungan ang mga aswang na makabangon at nagtatakbo papalayo sa may bahay ko. Kaya naman imbis na kalabanin ulit sila, ay bumalik na lamang ako sa loob at kaagad akong kumuha ng mga gamot upang gamutin ang mga sugat ni Lester. Matapos kong matapalan ng gamot ang bawat sugat niya, ay binuhat ko na ito patungo sa kanyang tulugan. Ako naman ay nag-usal ng dasal upang magpasalamat sa may kapal. Matapos kong gawin ngayon ay nagpahinga na rin ako. Nang magising ako'y nakita kong masarap pa rin ang tulog ni Lester. Agad na akong bumangon upang maghanda ng makakain namin sa umagahan. Maya-maya bumangon na rin si Lester at kitang-kita kong hirap na hirap siya sa paglalakad. Kaya sinalubong ko na kagad ito upang makaupo sa pagkainan. Habang kumakain kami, kitang-kita ko na hihirapan itong kumain. Nakaramdam ako ng awa sa sinapit ng binatilyo. Mabuti na lamang at may sabaw ang niluto kong ulam. Matapos namin kumain ay kinabot ko ulit si Lester upang mabilis na gumaling ang kanyang mga sugat. Nang matanggal ko ng mga tinapal ko sa sugat, ay nakita kong unti-unti nang gumagaling ang mga ito sa kanyang katawan. Tinapalan ko na lamang ng panibago upang mas mapabilis ang pagpagaling sa kanyang mga sugat.
Maya-maya pinakarinig ako ng tumatawag sa akin, kaya agad akong tumayo upang lumabas ng bahay. Nakita ko ang aking kaibigan na albularyo. "Oh, magandang umaga paring Berto. Ano nga at naparito ka?" Bati ko kay paring Berto. "Kamusta pare? Oh, may kasama ka pala dito sa bahay mo. Ano yan, anak mo?" "Hindi pare, gusto lang matutong mag-aral. Bilang isang katulad natin, kaya nandito sa bahay ko tong si Lester." Tugon ko kay paring Berto. Napansin kong makailang beses niyang tinapunan ng tingin ng binatilyong si Lester. Pare, pwede bang mag-usap tayo sa labas ng bahay niyo? Nang tayong dalawa lang." Wika sa akin ni paring Berto. Agad naman kaming lumabas at iniwan namin si Lester sa loob ng bahay. Pare, sigurado ka ba doon sa taong tinuturuan mo? Alam mo naman siguro kung bakit hindi ba? Hindi maganda ang kutob ko sa kanya. Nagdadalawang isip na wika nito sa akin. "Oo naman pare, nung una'y gaya mo, nagdalawang isip pa ako kung tuturuan ko ba siya o hindi. Pero nako, kung alam mo lang pare, kung nakikita mo lamang kung gaano siya kalakas at kadesidido sa landas na tinatahak niya. Tsaka'y nanaisin mo din siyang turuan. Kagabi nga'y hindi ko akalain na mapapaslang niya ang isa sa mga aswang na sumugod rito ng walang kahirap-hirap." Wika ko kay paring Berto. Paring Alex, huwag mong mamasamain na. Baka biglang bumaligtad yan kapag natutunan niya na lahat. Baka ikaw pang mapahamak dyan sa ginagawa mong yan. Alam mo nang mula sa kaliwa ang angkan yan. Wika sa akin ni paring Berto. "Hindi yan pare, huwag kang mag-alala. Kapag bumaliktad dyan si Lester, hindi ako magdadalawang isip na paslangin yan kahit ako pa ang guro niya." Tugon ko kay paring Berto. Sige pare, ikaw bahala. Basta kapag kailangan mo ng tulong, magsabi ka lang. Marami kaming tutulong sa'yo. Malaki din ang tiwala namin sa'yo." "Sige, mauna na ako pare. Napadaan lamang ako kasi napansin kong kakaiba dito sa bahay mo. Pasensya ka na pare ah. Mauna na ako pare. May pupuntahan pa ako eh." Anya pa sa akin ni paring Berto. "Sige pare, ingat." Umalis na kaagad si paring Berto at napaisip ako sa lahat ng sinabi niya. Nang bumalik na ako sa loob ay nakita ko si Lester na tapos ng kumain at nagliligpit na ito. Lumabas na lamang ako ulit ng bahay upang magpahangin habang iniisip ko ang sinabi ng aking kaibigan. Huwag naman sana mangyari ang mga bagay na sinasabi sa akin ni paring Berto dahil kapag nagkataon ay titiyakin kong hindi makakaramdam ng sakit ang binatilyong si Lester. Ngayon pa lamang ay labis-labis na ang awang nararamdaman ko para sa binatilyo dahil sa kagagawan ng mga kaanak niya. Subalit alam kong hindi sapat ang awa para sa mga kalahi nila. Kapag awa ang pinairal ko, ay tiyak ako mismo ang may kalalagyan. Nagulat akong bahagya nang bigla na lamang nagsalita sa tabi ko si Lester. "Huwag ho kayong mag-alala Mang Alex, wala akong balak na bumaligtad. Pangako ko po yan sa inyo at wala akong balak na saktan ng taong tumulong sa akin. Kahit kailan ay hindi ko ninais na makiisa sa lahi ng inay ko. Bata pa lamang ako'y batid ko na ang kasamaang ginagawa nila." Wika ni Lester sa akin. "Tiwala po ako sa inyo na magagabayan niyo ako ng maayos at magiging magaling kayong maestro sa akin. Pagbubutihan ko pa po ang lahat ng itinuturo niyo." Dagdag pa nito, kahit na nababahag ako sa sinabi ng binatilyo ay hindi ko yun pinahalata sa kanya. Gaya ng pagturo sa akin ng yumao kong maestro, ay nais ko ding makatulong at maibahagi ang karunungan ko, lalong-lalo na sa taong desididong makamtan ito. "May tiwala ako sa iyo, kaya tinuro ko sa iyo ang mga dapat mong matutunan. Sa susunod na linggo o araw, magtutungo tayo sa kalapit na baryo dahil may naririnig akong may mga nanggagambala sa mga nakatira doon. At doon mo ipakita sa akin ang mga natutunan mo. Sa ngayon ay gagawin natin ay humalili ka muna sa panggagamot ko. Kapag may dumating na magpapagamot ay gamutin mo kung kaya mo, at kapag alam mong hindi ay sabihin mo na lang sa akin kaagad." Uwi ka ako kay Lester. "Oho Mang Alex, pipilitin kong matutong manggamot. Kagaya nyo,
para kapag natuto na ako, may katulong ka na ritong manggamot sa lugar ninyo. Tugon pa sa akin nito. Makalipas lang ang ilang oras ay may dumating na mga tao na nais magpagamot sa akin. Kaya naman sinabihan ko kagad si Lester na papasukin sa loob ng bahay upang masuri ko kung ano ang kanilang karamdaman. Kaagad ko namang inasikaso ang mga kakailanganin kong mga aparato para sa panggagamot. Makalipas ang ilang araw at linggo ay napansin kong wala nang gumagambala sa amin ng binatilyo. Naisip kong siguro'y naghahanda lamang ang mga yon sa mas matinding pagsalakay. Habang abala ko sa panggagamot, katulong ko si Lester ay dumating ang nakatatanda kong kapatid na si Manuel. Matagal na panahon din bago kami nagkita ulit. Dahil simula noong nag-aaral ako bilang isang albularyo, ay umalis na ako sa aming bahay at parati na akong sumasama sa maestro ko. Bibihira lamang din ako makauwi sa aming lugar hanggang sa yumao na nga ang maestro ko at hindi na ako nakabalik pa sa amin. Sa kadahilanang ako nang pumalit sa kanyang tungkulin. Bilang manggagamot at albularyo sa lugar na kinatitirhan ng maestro ko, kaya naman laking tuwa ko na magkita ulit kami ng aking kapatid. Ikaw pala, tol. Pasok ka. Mabutit na dalaw mo ko rito. Kumusta? Anong balita? Salubong ko sa kapatid ko. Ang kaninang nakangiting mukha nito nang makita ako ay bigla na lamang iyong napalitan ng lungkot nang makapanik siya sa loob ng aking bahay. Anong problema? Bakit parang ang lungkot ng mukha natin ngayon? May problema ba? Tanong ko sa nakatatanda kong kapatid. Tol, naparito lamang ako para sabihin sa iyo na mula noong mawala ang inay ay lagi nang matablay si Itay at nagsabi pa ito na sa kaarawan niya, baka po pwedeng umuwi ka muna sa bahay. Gustong gusto ka na makasama ulit ng Itay. Total matagal na panahon nang lumipas na hindi ka nakauwi sa atin. Tugon ng kapatid kong si Manuel. Dahil sa sinabi niya nakaramdam ako ng pangamba dahil hindi naman ganun ang pagkakakilala ko sa aking ama. Matapang at matibay ang pagkakakilala ko sa kanya. Hindi iyon basta-basta tinatamaan ng lungkot lang. Tiyak akong may hindi magandang nangyayari sa kanya. Ganun ba? Sige tol, bukas uuwi ako. Tatapusin ko lang ang mga kailangan kong gawin ngayon. Nang sa ganun ay bukas mismo ay magtutungo ako sa baryo natin. Tugon ko sa kanya. Nakita kong may mga kasama ito na kanina patahimik sa tabi niya. Nga pala, sino yung mga kasama mo? Yan na ba ang asawa at anak mo? Oo tol, tanda mo ba ba'y kababata natin na si Lucy? Siya yan. At ito naman ang pamangkin mo si Alex. Isusunod ko sa pangalan mo para kapag hindi ka makakauwi, lagi ka pa rin naming maaalala. Kahit palayo ka na sa amin ngayon. Sagot sa akin ng aking kapatid, hindi ko naman napigilan ng hindi mapangiti sa sinabi nito. Kahit kailan talaga, wala akong masabing hindi maganda sa pamilyang pinagmulan ko. Kumusta Lucy? Nagkatuluyan pala kayo ni kuya. Uwi ka ako sa asawa ng kapatid ko. Ayos naman, ito nagdadalang tao na ulit para sa pangalawa naming anak ni kuya mo. Nakangiting tugon sa akin ni Lucy. Ninitian ko na lamang si Lucy at sabay lumapit ako sa pamangkin kong si Alex. Kinarga ko ito dahil nasa edad 3 anyos pa lamang ito. Noong unay naiilang pa sa akin ang pamangkin ko. Hanggang sa katagalan ay nasanay na rin ito. Inutusan ko naman si Lester na maghain ng makakain upang makakain ang aking kapatid at ang pamilya nito. Habang kumakain ang kapatid ko at ang asawa ay nagkukwentuhan na rin kami kung ano ang nangyari sa baryo namin nang magmulang mawala ako ron. Nabanggit nga nito na may nananalasa palang mga aswang doon at kaya din pala sila naparito sa bahay upang iparating sa akin na kailangan nila ang tulong ko. Kaya naman napaisip na ako kagad na yun ang puntahan namin ni Lester upang mailigtas ang mga tao sa kapahamakan. Nang malaman kong may sakit na rin ang Itay, ay hindi na ako nagdalawang isip na baguhin ang aking isipan at nagdesisyon na ako kaagad na sasabay na ako sa pagbalik nila sa baryo namin. Isa sa mga kahinaan ko ang mawala ng magulang Sir Joseph.
Kaya ako napadpad sa lugar na ito dahil noong mawala ang inay ko ay hindi ko matanggap na iniwang kami ng pinakamamahal kong nanay. Kaya lumison ako sa lugar namin upang makalimutan ang mga sakit na naiwan sa puso ko. At ngayon naman, ang itay ko ang may sakit. Nakakatayo pa naman subalit hirap na ang paglalakad at nasabi din ng kapatid ko na may dumadalaw na din na hindi kakilala sa bahay namin at hinahanap nito ang aming ama. Matapos kumain ng kapatid ko, ay kagad ako nagkayos ng mga gamit. Maging si Lester ay pinaghanda ko na rin sa kanya ang mga dadalhin nito dahil magtatagal kami sa baryo na kinalakyan ko. Agad na kaming bumiyahe pabalik sa baryo na kinalakhan ko. Makalipas ang mahigit isang araw naming paglalakbay, ay narating na namin ang baryong kinatitirhan ko noong may mga bata pa lamang. Napansin kong napakatahimik ng buong paligid namin na tila ba may nakaambang panganib. Nang sipatin ko ng tingin si Lester, ay nakita kong tahimik lamang ito. May problema ba? Ang tahimik mo yata. Ayos lamang ho, Mang Alex. Maikling tugon nito sa akin. Hinayaan ko na lamang at nagpatuloy na lamang kami sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa bahay. Nang makapasok ako sa bahay ay nakita ko ang aking amang nakahiga sa papag na gawa sa kawayan. Agad ako nakaramdam ng pagkahabag nang makita ko ang payat na katawan nito. Malayong malayo sa katawan niya noong huling pagkikita namin. Kagad kong nilapitan si Itay upang tulungan itong makaupo at agad akong nagmano. Itay, kamusta na po kayo? Pasensya na ho kayo kung ngayon lamang ako nakapunta rito. Masyado kasi akong abala sa panggagamot. Wika ko sa aking ama. Ayos lamang anak, naiintindihan kita. Maaari bang dumito ka muna sa bahay natin nang makasama naman kita ulit ng matagal? Mula kasi noong mawala ang inay mo, hindi ka na nagpakita rito sa lugar natin. Pati mga kababata mo noon nagtatanong pa rin hanggang ngayon kung kumusta ka na ba. Wala naman ako maisagot dahil hindi kita nakakausap o nakikita. Mahabang wika ni Itay. Sige tay, dito na muna ako hanggang sa matapos ang kaarawan nyo. At may tatapusin din ako dito sa lugar natin dahil hindi ko gusto ang naririnig kong balita na nangyayari dito sa baryo na kinalakihan ko. Tugon ko sa aking ama. Sino ba yung kasama mo? Anak mo ba yan? Baling na tanong sa akin ni Itay nang makita niyang binatilyong si Lester. Hindi ho tay. Lester ho ang pangalan niya at siya ang tagasunod ko. Nais din niyang maging isang albularyo kaya sinama ko siya rito sa bahay. Nang sa ganun ay may katulong ako rito. Tugon ko sa Itay. Umiti lang naman si Itay kay Lester nang batiin siya nito at kagad namang lumapit kay Itay upang magmano. Maya-maya pa'y tinawag ako ng kapatid ko upang ituro ang aming tutulugan mamayang gabi. Nagpaalam naman ako kay Itay na papasok ko lamang ang mga dala naming kagamitan sa loob upang makapagkwentuhan kami ng maayos. Tumango naman si Itay sa sinabi ko at agad akong tumayo sa kinauupuan ko. Pagkatapos kong mailagay ng maayos ang gamit ay agad na akong bumalik sa hinihigaan ni Itay. Iniwan ko naman sa loob ng silid si Lester upang makapagayos ng kanyang gamit. Itay, pwede niyo bang ikwento sa akin ang lahat ng nangyari dito sa baryo natin? Nasabi kasi ni Kuya Manuel sa akin na may umaasubang dito sa lugar natin. Tanong ko kay Itay. Oo Alex, kaya sobra-sobra ang paglalagay namin ng mga pangontra rito sa bahay. Simula nung nagkasakit ako, may mga umaaligad na dito sa bahay natin. Hanggang sa unti-unti na ako nanghihina. Minsan pakiramdam ko, hindi na ako makakatayo mula sa pagkakahiga. Tugon sa akin ni Itay. Ganun po ba? Hayaan niyo Itay, mula sa araw na to, kapag sumapit na ang oras ng 5:00 hanggang sa pagputok ng araw, matatapos na ang kalbaryo nyo. Sagot ko kay Itay. Habang nag-uusap kami, ay hindi ko napansin na mabilis na lumipas ang oras at unti-unti nang sumapit ang 5:00 ng hapon. Maya-maya pa'y nakita ko si Lester na lalabas ng bahay at mukhang balak ata nito na magpalamig sa labas o kaya tatambay.
Maya-maya'y bumalik si Lester sa loob ng bahay at nagsabi ito na may nakita siyang matanda na pabalik-balik sa harapan ng bahay at panay ang tingin nito sa loob. Agad ko namang inutusan si Lester. Kunin mo ang buntot pagi. Doon sa loob ng bayong nadala ko. Bilisan mo. Pagkatapos mong makuway, may daan sa likod ng bahay. Umikot ka sa likod ng matanda nang hindi ka niya nakikita o nararamdaman. Usalin mo ang sabulag na itinuro ko sa iyo. Uwi ka ako sa binatilyo. Nang makuha na ni Lester ang buntot pagi, ay kagad nitong umikot sa likod ng bahay at sinunod ang mga sinabi ko sa kanya. Nang makita kong nasa likuran na ng matanda si Lester, ay hindi na ito nagdalawang isip na sakalin ito. Gamit ang buntot ng pagi na kinagulat naman ng matanda. Mabilis akong tumakbo patungo sa kinaroroonan nila at habang papalapit ako ay nagpupumiglas na ang matanda. Nagpupumilit iyon na makawala sa pagkakasakal ni Lester. Nang nakalapit na ako, inusalan ko kagad ito ng pamparusa upang lalo itong mahirapan. Dahil hindi na bago sa akin ang mga lakas ng aswang, ay minaliit ko ang kakayahan nito. Hindi ko akalaing may taglay na lakas pala ang lahing pinagmulan ng aswang na yon. Mga Alex, hindi ko kalahi ang aswang na to. Nahihirapan na ako mga Alex. Ang lakas niya. Uwi ka ni Lester sa akin. Kitang-kita ko naman na nahihirapan na rin ito at kakaiba talaga ang taglay na lakas ng matandang aswang. Natitiyak kong ito rin ang nagbigay ng sakit sa aking ama nang sa ganun ay tuluyan niya na itong mabiktima kapag rumatay na sa banig. Habang naglalaban si Lester at ang aswang, ay agad na ako nag-usal ng orasyon upang tulungan ako ng mga kaibigan ko mula sa kanan. Huwag kang mag-alala, ngayon pa lamang ikikitilang ko na kagad to ng hininga. Tugon ko kay Lester. Nang makita kong malapit ng mapuruan ng binatilyo, ay nagulat ako dahil nakawala ito sa pagkakasakal ng aswang sa kanya. Sinubukan pa ng aswang na manlaban sa aming dalawa ni Lester. Akmang kakalmutin ako nito ay biglang humarang si Lester upang salagin ang mahahabang kuko ng aswang. Mabilis naman ako nakakuha ng pagkakataon upang masaksak sa tagiliran ng aswang na hindi pa nagbabago ng anyo. Umangil ito ng pagkalakas-lakas na para bang baboy na kinigilitan sa leeg. Ngunit matapos nitong umangil ng malakas ay para bang baliwala lamang ito sa aswang at para bang galos lamang ang natamo nito. Ibinaling ng aswang ang kanyang atensyon sa akin na nagbigay naman ng pagkakataon kay Lester upang pagpapaluin ito ng buntot ng pagi at sa bawat pagtama nun, sa katawan ng aswang ay nag-iiwan iyon ng latay. Ang akala ko'y walang ibang dala si Lester na gamit bukod sa latigong gawa sa buntot ng pagi. Ngunit nagulat na lamang ako dahil bigla nitong inundayan ng saksak sa likod ang aswang gamit ang tansong patalim. Nang makita ni Lester na hirap na ang aswang, ay kagad nitong inabot ang leg at ginilitan hanggang sa lumawlaw ang ulo nito na tila ba humihiwalay sa katawan niya. Hindi ako makapaniwala sa mga pangyayaring nasaksihan ko sa aking tagasunod na para bang mas malakas pa ito kaysa sa akin. Dahil sa nangyari ay nag-ikot na kami sa buong baryo. Bawat bahay na madaraanan namin ay sinisigurado namin na malalagyan ng pangontra ang bawat paligid nito. Inabot na kami ng dilim sa pag-ikot. Hanggang sa makarating kami sa pinakadulo ng bahay, ay may nakita kaming nakadapa sa bubungan nito. Sinabi ko agad kay Lester na siya yung bahala sa tiktik na yon dahil hindi naman gaano kalakasan ng mga tiktik at sigurado akong mabilis lamang niya yung mapapaslang. Kagad nilapitan ni Lester ang tiktik na nakadapa sa bubungan. Nang makita niya na kaya niyang abutin ng tiktik, ay walang dalawang isip na hinatak niya ito at ipinalo sa lupa. Habang hawak-hawak nito ang pay, siya naman ang pagmamakaawa ng tiktik na bitawan siya nito at pakawalan. Hindi naman nakinig si Lester sa sinasabi ng tiktik, bagkus ay pinahirapan pa niya lalo ito gamit ang mga orasyong naituro ko sa kanya. Habang pinapanood ko kung paano makipaglaban ang binatilyo sa aswang, ay nakikita ko ang malakas na aurang lumalabas sa katawan niya.
Aura iyon na nagmumula sa kaliwa at sigurado akong hindi lamang ang mga naituro ko mula sa kanan ang ginagamit niya habang nakikipagbuno siya sa mga nilalang na aswang na yon. Ngunit kahit ganun pa man, ay namamangha ako sa taglay na kakayahang magkontrol sa sarili ng binatilyo. Sa kadahilan ng kaya niyang pagsabayin ng kakayahan na meron siya mula sa kaliwa at sa kaalaman sa kanan. Ilang sandali ay nakita kong muling nag-usal ng orasyon si Lester at nagwikang pagbibigay niya ang aswang kung magbabagong buhay ito. Subalit nagmatigas pa rin ang nilalang at sumugod pa rin ito sa binatilyo. Wala naman akong ibang ginawa kundi ang panoorin na lamang kung ano ang gagawin ni Lester sa nilalang. Hanggang sa nakita ko ang karumal-dumal na inabot ng tiktik sa kamay niya nang magmatigas ito at tinuluyan niya talaga itong paslangin. Pagkabalik ni Lester sa kinatatayuan ko ay sinabi ko rito na magiging isa siyang batikan na albularyo at sigurado ako na lahat ng dadaan sa palad niya na aswang ay hindi maganda kahantungan ng mga yon. Ngumiti lang naman sa akin si Lester at nagaya na ito na magpatuloy na kami sa pag-iikot. Hanggang sa naikot na namin ang buong baryo ay wala na kaming nakita na bakas ng aswang, kaya bumalik na lamang kami sa bahay ng mga magulang ko. Nang sumapit ang umaga ay nagkagulo ang buong baryo dahil sa may mga patay na katawan ang natagpuan sa kakahuyan. Walang kaalam-alam ang mga kabaryo ko na ako at ang tagasunod kong si Lester ang may gawa nun. Inakala ko pang magluluksa o magpoprotesta ang mga taga-baryo dahil sa mga katawang nakita nila, ngunit halos karamihan sa kanila ay nagpasalamat at nagwik ang mga bantog na aswang ang mga taong patay na natagpuan sa may kakahuyan. Magmula doon nang dumating ang mga yon ay marami nang nagkakasakit at nagkakamatayang tao o hayop sa baryo nila. Nang sumapit na ang kaarawan ni Itay ay marami ang nagpunta at dumalo. May kaunting salo-salo at inuman kasi kaming idinaos para kahit papaano'y makabawi ako sa aking ama sa tinagal-tagal nang hindi ko siya nakasama. Habang nagsasayahan kami ay minapansin akong isang matandang babae. Bigla na lamang itong nawala sa paningin ko kaya agad akong nag-usal ng pangtanggal ng sabulag. At nakita ko ang matanda na nakatayo sa tabi ng Itay ko. Agad akong napatakbo patungo sa kinapupwestuhan ni Itay. Nang makalapit ako'y agad kong hinawakan ng matanda at hinatak ko papunta sa likod ng aming bahay. Akala mo ba hindi kita nakita ha? Nagkakamali ka ng pinasok mong bahay. Wika ko sa matanda habang hawak-hawak ko ito. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Hindi ko na uulitin. Pagbigyan mo lamang ako. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Pagmamakaawa sa akin ng matandang babae. Nagpalinga-linga pa ako dahil nagsabi naman na hindi na uulitin, kaya agad na nagbago ang isip ko at pagbigyan na lamang ito ng pangalawang pagkakataon. Tumingin-tingin ako sa paligid at baka makita kami ni Lester at sigurado na naman ang kalalagyan nitong matanda na to. Nang akmang bibitawan ko na nakita ko si Lester na tumakbo patungo sa kinaroroonan namin. Kaya muli kong hinawakan ng matandang babae. Nang makarating si Lester ay nagtanong ito kung bakit hawak-hawak ko ang braso ng matanda. Sinabi ko naman na umaaligid ito sa tabi ni Itay. Agad naman itong sinabi na siya na ang magpaparusa sa matanda na yon nang sa ganoon ay makabalik na ako sa loob ng bahay. Sinubukan ko pang tanggihan si Lester. Subalit nagpumilit ito, kaya pinaubaya ko na lamang sa kanyang matanda. At sinabihan ko na kay Lester na lamang humingi ng pangalawang pagkakataon. Naaawa ko sa matanda dahil kitang-kita ko ang mga mata nito na takot at sinubukan pa na humingi ng tawad sa kanyang nagawa. Pero dahil matigas ang puso ni Lester pagdating sa nilalang na panig sa kaliwa, ay mabilis ang kinaladkad siya nito patungo sa liblib na gubat. Ako naman ay bumalik na sa loob ng aming bahay upang samahan na lamang si tatay. Ilang sandali pa'y napatigil ang lahat ng tao sa loob ng bahay dahil nakarinig sila ng sigaw ng isang babae. Agad na napasilip ako sa bintana ng bahay. Nakita ko si Lester na puro mantsa ng pulang likido ang damit at kitang-kita ko mula sa itak na daladala niya
na may tumutulo rin doon. Kaya agad kong inagaw ang atensyon ng maraming tao sa loob ng bahay upang hindi nila makita si Lester na puno ng dugo ang damit. Nakita kong nakatingin sa akin ang binatilyo at tila balag-aabang ito ng tulong ko dahil sa sitwasyon niya. Kaya sumenyas ako sa kanya na nasa likod siya ng bahay magtungo at maghugas ng katawan. Nang magpatuloy na sa pag-iinom ang mga panauhin ni Itay, ay mabilis akong nagtungo sa likod ng bahay. Bit-bit ang damit na pamalit ni Lester. Nang sa ganon ay hindi siya mapaginalaan ng mga taong nasa bahay. Matapos ang pangyayaring iyon, ay nakita ko masayang nakikipag-inuman si Lester sa mga kapitbahay na para bang walang nangyaring iba at parang wala siyang pinaslang na aswang. Hindi ko siya nababakasan ng pagkahabag sa muka. Nasa tabi lamang niya si Itay, nakaupo habang nakikipagkwentuhan. Nang matapos ng inuman ay nakita kong nagkakalasingan ng mga bisita at tinawag ko na si Lester upang unti-unti nang magligpit ng mga pinaggamitan. Kinagabihan habang naguhugas kami ng mga pinggan, biglang dumapit ang akin nakatatandang kapatid at nagsabi ito sa akin na kami daw ang may gawa doon sa may taong natagpuang patay doon sa may kagubatan. Hindi naman ako nakatanggi dahil alam din naman ng kapatid ko na isa akong albularyo. Nang matapos na kami sa ginagawa namin ni Lester, ay napagpasyahan namin na magpahinga na dahil kinabukasan ay babalik na kami sa aming tahanan. Kinabukasan ng magising kami, ay kagad kami nagayos ni Lester upang makauwi na kami sa aking bahay. Agad naman akong lumapit sa aking Itay upang magpaalam na aalis na kami. Itay, aalis na po kami. Papasyal-pasyal na lamang po kami dito kapag hindi na kami abala sa panggagamot sa baryo namin. Wika ko kay Itay. Sige anak, mag-iingat ka palagi ha. Huwag mong kalilimutang dumalaw dito kapag may oras ka. Wika sa akin ni Itay. Opo Itay, magpagaling po kayo ha. Huwag na kayong mag-alala dahil wala nang manggagabala dito sa inyo. Kung sakaling mayroon man ulit, huwag kayong magdalawang isip na magsabi agad sa akin upang ma-resolbahan natin agad yun. Oo anak, sige na. Mag-iingat kayo sa pag-uwi nyo. Sagot sa akin ni Itay. Agad na kaming lumakad ni Lester. Habang tinatahak namin ang daan ay napansin namin na maraming mga naglalakad na nakakasalubong namin. Mga nakatalokbong ang mga yon ng itim na tela sa kanilang ulo. Hindi ko na lamang pinansin dahil alam kong wala naman silang magagawa dahil mahihina ang aswang kapag may araw. Nang magkalapit na kami ng mga taong yon, ay nakita ko ang mga mata nito na nakatingin sa akin at yun din ang ginawa ko sa kanila. Ang buong akala ng mga yun ay matatakot ako dahil sa mga pagtingin nila sa akin ng masama. Hanggang sa napansin kong hindi nakasunod sa akin si Lester. Kaya agad kong nilingon sa likuran ko ang binatilyo at nakita kong kinakausap ni Lester ang mga taong yon. Hindi niyo ba talaga ako titigilan sa pagsunod ha? Hindi kayo titigil hanggat hindi kayo nauubos. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na hindi ako aanib dahil tuluyan ko ng tinalikuran ng lahi nyo? Tiimbagang wika ni Lester sa mga ito. Hindi na ba talaga magbabago yung pag-iisip mo? Basta-basta mo na lamang kakalimutan kung saan ka nanggaling at kung ano ang pinagmulan mo. Sagot ng isang lalaki na katalokbong din ng itim na tela sa ulo. Hindi ba kayo marunong makinig? Hindi na magbabago ang isipan ko kahit anong gawin nyo. Umalis na kayo hanggat may araw pa. Tugon ni Lester na mababakas sa boses nito ang pagkainis sa talatang galit na ito. Agad ko namang nilapitan ng binatilyo at baka hindi pa ito makapagpigil sa kanyang sarili. At kung ano na naman ang magawa niya. Nang mapansin ni Lester na papalapit na ako sa kanya, ay agad itong tumalikod sa kausap niya at nagpatuloy na sa paglalakad. Matapos niyon ay nagpatuloy na rin kami hanggang sa makauwi na kami sa aming bahay. Napansin kong tahimik lamang si Lester na para bang napakalalim ng iniisip nito. Kaya minabuti kong kausapin siya nang sa ganon ay malaman ko kung ano ba yung iniisip nito. Lester,
Kanina ka patahimik dyan. Maaari ko bang malaman kung anong bumabagabag sa isipan mo at baka makatulong ako? Tanong ko kay Lester. Mang Alex, bumabalik kasi sa isipan ko ang ginawa nila sa magulang ko kapag nakikita ko sila. Ganun ba? Ano nang balak mo? Gustong gusto ko na silang maubos, Mang Alex, upang tuluyan ko na makalimutan ang nakaraan ko at makapagbagong buhay na ako. O kung hindi man nais kong magpalakas ng sa ganun hindi na nila ako guluhin pa. Nais ko nang mamuhay ng tahimik. Hayaan mo, may tamang panahon din para sa kanila. Sa ngayon ay maghinay-hinay ka muna. Hindi naman sumagot si Lester sa sinabi ko at tahimik lamang ito, kaya naisipan ko mag-asikaso na lamang sa loob ng aming bahay. Makalipas ang ilang araw ay nagtungo ako sa likod ng bahay upang tignan ang mga tanim kong gulay at mga panggagamot na ibinaong ko sa lupa. Matapos niyon, ay naalala ko na wala na nga pala kaming magagamit na panggatong pagsapit ng gabi. Kaya agad ako nagtungo sa gubat upang manguha ng tuyong kahoy. Dahil wala na akong gaanong nakuha na kahoy malapit sa amin, ay nagpatuloy pa ako sa paglalakad hanggang sa makarating na ako sa kasukalan ng gubat. At nakita ko ang 5 kabahayang nakatirik ron, kaya nagtaka ako huminto upang pagmasdan ng kabahayan. Nang mapansin kong walang tao ay umiwas na lamang ako sa kabahayan na yon, baka kasi tulog ang mga tao sa loob at magising pa kapag lumapit pa ako. Dahil medyo maaga-aga pa nagpatuloy na lamang muna ako sa paglalakad hanggang sa muli akong mapadaan sa kabahayan na yon, ay nakita kong may mga tao na ron. At tiyak kong hindi pang karaniwan ng mga yon. Kampante ako na hindi kikilo sa mga yon dahil araw pa, kaya hinayaan ko na lamang at mukhang wala namang balak na masama sa baryo namin. Subalit hindi pa rin mawala sa isip ko ang aswang, na aswang pa rin ang mga yon at nababalot pa rin ng kasamaan. Nang marating ko ang bahay namin, ay agad akong dumiretso sa loob ng kusina upang isalansan ng kahoy na panggatong na dala-dala ko. Pagkatapos kong gawin ay nagpahinga na muna ako sa labas ng bahay. Habang ako'y nag-iisip-isip, nagulat ako dahil biglang nagsalita si Lester sa tabi ko. Mang Alex, nakita mo ba ang pugad nila sa loob ng kagubatan? Yun yung angkan ng mga magulang ko. Uwi ka sa akin ni Alex. Alin, yung mga kabayan sa loob ng gubat ba? Oo, nakita ko nga. Mukha naman silang mga mababait, kaya dinaanan ko na lamang kanina. Mukha lang, Mang Alex, pero alam kong ramdam mong mga hangal ang kaluluwa ng mga yun. Oo, alam ko. Hayaan mo ngayong gabi. Sumama ka sa akin dahil magtutungo tayo doon upang ubusin ang mga kinamumuhian mo. Mamayang gabi, gusto kong unti-untiin mo ang mga lahi ng magulang mo. Huwag kang mag-alala. Kasama mo ako sa gagawin mo. Pero ikaw lang ang kikilos habang pinapanood kita kung paano mo unti-untiin ang angkan mo. Kahit isang gabi isang asubang lamang ang mapaslang mo, ay isang katibayan na yon na isa ka ng albularyo. Panguudyok ko kay Lester. Nagulat naman ako sa reaksyon ng mukha niya na parang natutuwa ito sa pinapagawa ko sa kanya na alam niyang ikapapahamak ng buhay niya. Napaisip ako na gusto ko lamang namang subukan kung hanggang saan ba ang kakayahan niya. Nang sumapit na ang gabi, ay kagad nang kinuha ni Lester ang buntot ng pagi sa loob ng aming bahay. At ang isang mahabang itak na yari sa tanso at bagong hasa pa. Samantalang ang tanging tangan ko naman ay ang kaalamang mga pangkumbanting orasyon panlaban sa mga nilalang sa kaliwa. Agad na kaming nagtungo sa loob ng kagubatan kung saan nakatirik ang kabahayang sinasabi ng pinatilyong mga angkan niya ang nakatira doon. Habang nasa daan ay umusad na kami patungo sa lugar at nag-usal na kami ng orasyong pangsabulag upang hindi mapansin ang aming presensya. Habang papalapit kami ng papalapit ay unti-unti kong nararamdaman ang itim na aurang bumabalot sa lugar na kinaroroonan namin. Nang makarating ay pinagmasdan muna namin ang buong paligid at naghintay na iilan na lamang ang matira sa loob ng kanilang bahay.
Maya-maya pa isa-isang nagsipaglabasan sa kanilang bahay ang mga aswang na nasa loob at lahat ng yun ay puro nakahubad. Hanggang sa napansin namin na may isang dadaan sa pwesto namin at nakatuwad iyon habang humahakbang. Nang saktong nasa tapat na namin ang aswang na yon, ay agad na sinungkapan ni Lester at mabilisang sinakal ng buntot ng pagi dahilan upang hindi makaatungal ang aswang hanggang sa hindi na ito makahinga at nawalan na ng buhay. Saka pa lamang binitawan ng pinatilyo ang aswang. Ang buong akala namin ay walang makakapansin sa amin, ngunit may isang aswang palang nakakita kay Lester na hinablot niya ang isang aswang. Nagulat na lamang kami dahil biglang nagsipaglabasan ng ibang aswang doon sa loob ng mga bahay. Mga nasa 3 ang lumabas na yon. Sinabihan naman ako ni Lester na siya na ang bahala sa mga yon, kaya't nanood na lamang ako kung paano makipaglaban si Lester sa 3 aswang. Sumugod naman agad ang aswang patungo sa amin. Kahit na alam kong kayang-kaya ni Lester ang mga aswang, ay hindi ako naging kampante. Dahil batid kong hindi pa gaanong marunong si Lester sa pagbigkas ng mga orasyon. Nang magkalapit na si Lester at ang 3 aswang, ay kaagad na inundayan ng suntok ng binatilyo ang isang aswang gamit ang kanang kamao nito na inusalan niya at tumama iyon sa muka, kaya tumabingi ang panga nito at animoy naputol ang buto sa bibig. Yung 2 aswang naman ay patuloy sa pagkalmot kay Lester hanggang sa nakikita kong hindi na makayanan ng binatilyo ang sakit na natamo niya sa mga aswang. Mabilis akong tumakbo patungo sa kanya upang tulungan siya habang hindi pa nakakabalik ang ibang mga kasama ng aswang. Kagad kong sinapak ang isa at tumilapon ito sa bahay dahilan upang masira ang dingding nun. Bago pa man ito makabangon, ay muli akong nag-usal ng orasyong pangtawag ng mga kaibigan na nasa panig ng kabutihan. Matapos iyon ay sinundan ko kaagad yung aswang na tumilapon sa loob ng bahay at doon ay nagpangbuno kaming 2 sa loob. Sa tulong ng mga kaibigan ko'y napuruhan ko ito ng suntok sa batok na agad na ikinamatay ng nilalang. Ilang sandali pa'y naramdaman ko ang marami pang malalakas na presensyang paparating sa kinaroroonan namin. Ramdam kong mula iyon sa mga nagkakataas na mga mambabarang o yung mga nakatataas na mambabarang at aswang na angkan ng binatilyong si Lester. Nang sipatin ko ng tingin si Lester, ay nakita kong halos mawala na siya ng malay dahil nanghihina na ito at marami na rin itong natamong bugbog sa katawan. Kaya agad akong lumabas sa bahay at nag-usal na rin ako ng pangparusa upang sakali na mahawakan ko ang nilalang na aswang ay mabilis itong mawawalan ng buhay. Dahil sa madulas ang katawan ng aswang ay nahihirapan akong hulihin yon. Maliksi din kasi itong gumalaw, kaya ang ginawa ko na lamang ay inabot ko ang itak na dala ni Lester. Nang makuha ko yun ay mabilis ko itong tinaga sa likod ng aswang at nagpagulong-gulong agad sa lupa yon. Kahit na nanghihina ay mabilis naman na hinabol ni Lester ang aswang upang paslangin, subalit mabilis itong nawala sa dilim. Kaya hinayaan na lamang namin ni Lester yon at agad na ako nagpasyang umuwi na kami bago pa man makarating sa kinaroroonan namin ang mga presensyang nararamdaman ko. Habang naglalakad kami, naramdaman kong may humahabol sa amin, kaya agad akong nag-usal ng sabulag upang hindi kami makita ng mga aswang. Hanggang sa nakarating kami sa bahay, ay sinusundan pa rin kami ng mga angkan ni Lester. Mabilis kong itinulak si Lester papasok sa loob ng bahay. Baka kasi matanggal ng nilalang ang sabulag na ginawa ko, hanggang sa nakarinig ako ng isang kalabog sa labas ng aming bahay. Agaran naman akong sumilip upang tingnan kung ano yon. Kahit na inaasahan kong wala ng iba, kundi ang mga kalahi ni Lester ang mga nasa labas ng aking bahay. Nakita ko ang mga aswang na nakatayo medyo malayo sa bahay namin. Kahit na madilim, ay kitang-kita ko ang mga mapupulang mga mata nila. Naisip ko ng gabing yon na ito na ang huling laban sa buong buhay ko sa kahaharapin ko. Kaya agad kong dinampot ang buntot ng pagi at kinatatago kong mutya ng saging. Tama po kayo. May tangan po akong mutya ng saging, ngunit bibihira ko itong gamitin. Gumawa ako ng isang bagay na lalagyan na ako lamang nakakaalam at nakakakita nito.
Nakuha ko ang mutya ng saging noong nasa 20 anyos pa lamang ang edad ko. Ito ang pinakatinatago ko dahil alam kong darating ang araw na kakailanganin kong gamitin ang tangan kong ito at ito na ang panahon na hinihintay ko. Matapos kong makuha yon ay agad akong nagtungo sa labas ng bahay habang si Lester naman ay nakahandusay sa loob ng bahay at hindi na nito kinayang natamong sugat at bugbog sa katawan. Iniwan ko siya sa loob dahil alam kong hindi pa naman ito mamamatay sa mga natamo niya sa katawan. Habang nasa labas ako, hinihintay ko silang mismong lumapit sa tahanan ko dahil kung ako ang lalapit ay hindi ako sigurado na matatalo ko silang lahat. Kahit pamitangan akong mutya, napakarami kasi nila. Mapabagong sibol mong aswang ay naroroon na kasama rin nila. Hanggang sa nakita kong sumugod ang isang aswang patungo sa kinatatayuan ko. At nang nakapasok ito, ay bigla na lamang itong nangisay hanggang sa mawalan ito ng buhay. Mabilis ko namang sinabi na kung ano ba yung tingin nila sa akin. Kung tanga ba ako para hindi maglagay ng pangontra dito sa labas ng bahay. Kung yan ang inaakala nila'y nagkakamali sila dahil ang bawat katulad nyo na aswang nalalagpas sa bakod ng bahay ko ay siguradong matitikman ang paghihirap sa buong buhay nyo na hindi nyo pa nararanasan. Hindi naman natakot ang mga aswang na yon kahit nakita nila ang nangyari sa kasama nila. Sinubukan naman ng dalawang aswang na sabay sumugod at sa pagpasok naman ng kanilang katawan sa loob ng bakod ay ganoon din ang nangyari. Nangisay at hindi na nakatayo pa hanggang sa nawala na ng mga buhay. Hindi ko napansin na sa ginagawa ng kalaban ay unti-unti nang nababasag ang puder at pangbakod na ginawa ko para sa aswang hanggang sa nakita kong nakapasok ang isa at sumunod na rin ang iba pa. Kaya agad kong inilabas ang buntot ng pagi at sa pagsugod ng aswang sa akin ay hinampas ko kaagad ito ng malakas. At sa pagbagsak noon sa lupa ay hindi na ako nag-aksaya pa ng oras. Sinundan ko agad ng isang malakas na hataw ng buntot ng pagi sa mukha nito dahilan upang mapahawak sa kanyang mukha ang aswang. Dahil halos hindi na makakita ang isang aswang ay sinunggaban ko na upang hindi na ito makalaban pa sa akin. Maya-maya pinagulat ako dahil biglang sabay-sabay na silang sumugod. Dahil hindi ko alam kung sino ang aking uunahin sa kanila ay umatras ako sa pader ng bahay upang hindi nila ako mapaikutan. Maya-maya pa'y sa pagsugod ng mga aswang sa akin ay bigla na lamang tumilapon ng isa at nang makita ko kung sino ang may gawa nun ay nakita ko ang binatilyong nakatayo di kalayuan sa akin. Mang Alex, pasensya na kayo. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ulit at handa na ulit akong dumaban kasama nyo. Uwi ka nito sa akin. Maganda ka na. Marami-rami pa yung kaharapin natin ngayong gabi. Sambit ko. Bigla namang sinalubong ni Lester ang aswang na pasugod patungo sa amin at walang takot na kinaharap. Kahit walang hawak na gamit ang binatilyo, ay pansin na pansin ko na sa bawat pagsapak niya sa aswang ay bumibigkas ito ng mga usal. Mga usal na orasyong mula sa kaliwa ang pinanglalaban niya, sa mga ang kanyang mula din sa kaliwa ang mga karunungang taglay. Nang makita kong nakakabawi ng lakas si Lester, ay pinaubaya ko na sa kanyang tatlong sumugod sa amin kanina. Ako naman ay sinugod ko ang pinakapinuno ng mga aswang na nakita kong nakatayo sa hindi kalayuan. Nakangisi itong nakatingin sa amin na para bang inaasahan na nito ang kanilang pagkapanalo. Kitang-kita kong malanila lang sa ilalim ng lupa ang wangis nito. At kung wala kang tiwala sa sarili, ay tiyak na lulukuban ka kaagad ng takot. Masilayan mo pa lamang ang hibla ng mga buhok nito. Habang papalapit ako'y sinusubukan kong pigilan ng mga aswang upang hindi makalapit sa kanilang pinuno. Mabilis ko din namang napapaslang ang mga yon dahil sa tulong ng mutya ng saging at mga kaibigang engkanto ko. Paglapit ko sa kanilang pinuno'y mabilis naman iyong nagbago ng anyo at naging isang malaking kambing na may mukha ng toro at sa bawat pagsugod nito sa akin ay mabilis ko namang naiilagan. Doble-doble ang lakas at liksing taglay nito
kaysa sa mga kasamahan niya. Subalit kahit gaano pa man ito kalakas at kaliksi, dahil sa taglay na tangan ko, ay hindi naman ako nagpatalo. Dinaan ko naman sa bilis ang aming paglalaban at unti-unti napapantayan ko din ang bilis nun hanggang sa nagpapalit-palit ng anyo ang kanilang pinuno. Naiinis ako sa pagpapalit ng anyo nun dahil kapag nagpapalit ng anyong paniki yon ay hindi ko ito maabot. Dahil padaan-daan lang yon at minsan ay nananatili lamang sa himpapawid, kaya hinayaan ko na lamang na kusang bumaba yon. Habang tinutulungan ko ang binatilyo sa kanyang kinakalaban, abala kami ni Lester sa ibang aswang ay pasulpot-sulpot naman ang pinuno nila na mas lalong nagpapainis sa akin. Kaya naman sa galit ko ay kumuha ako ng bato at sinubukan kong batuhin ang pinuno ng mga aswang. Pero hindi ko man lamang matama-tamaan, kaya kumuha na lamang ako ng biyak na kawayan upang magamit ko. Baka sakaling matamaan ko ang pinuno ng aswang. Sinigawan ko pa yon at ininsulto pero hindi pa rin bumababa. Habang humuhuni yon ay napansin ko ang mga maiitim na maliliit na nilalang na umaali-aligid sa amin ni Lester. Nang mapansin ni Lester ay agad niyang pinagtutusok ng kawayan ng mga nilalang. Kapag natatamaan niyon ay tumatagos sa katawan ng kawayan at bumabaon sa lupa. Dahilan upang hindi na makaalis at makagalaw ang mga yon. Hindi naman basta-basta nakakalapit ang mga sigbin sa akin dahil alam kong nararamdaman ng mga yon na may tangan ako. Nang maubos ni Lester ang mga sigbin ay agad kong hinanap ang kanilang pinakapinuno at nakita kong nakadapo yon sa malaking puno di kalayuan sa aking bahay. Nakatingin lamang ito sa akin na parabang nang aasar. Hinayaan ko na lamang ang pinakapinuno nila dahil mapapagod lamang ako kahit anong gawin ko. Parang walang balak yun na bumaba o makipaglaban sa akin. Kaya inaya ko na lamang si Lester na pumasok na lamang kami sa loob ng aming bahay. Tumanggi naman si Lester sa sinabi ko dahil nakita niyang maraming patay na aswang sa labas at nais niya pang ipunin ang mga yon upang sunugin sa may ibaba ng malaking puno kung saan nakapatong ang kanilang pinuno. Matapos magawa ni Lester yon ay nagsisigaw pa ito. Ano tiyo? Paubos na ang lahi natin. Hindi mo man lamang ba'y pagtatanggol ang mga kaanak natin? Namatay sila dahil sa iyo, dahil sa utos mo. Tama lamang na tumulikod ako sa angkan natin dahil kung sakali, baka isa ako sa mga nakaratay ngayon rito. Mabuti na lamang na hindi ko binago ang desisyon ko dahil kung nagkataon, pati buhay ko ngayon ay mananatili sa kadiliman kasama niyong mga walang awa at mga hayok na hayok sa laman ng tao. Wala kang kwentang pinuno. Hinahayaan mong makipagsagupaan ng mga kalahi mo habang ikaw, puro takbo ang ginagawa mo. Napakahina mong nilalang. Bakit hindi ka bumaba rito at makipagduelo sa akin? Pagsisigaw ng binatilyo. Habang nag-aangil sa galit ang binatilyong si Lester, ay napansin ko ang ibang mga aswang na nakakobli lamang sa dilim at nakikinig sa binatilyo. Ikaw ang dahilan kung bakit nabuwag ang angkan natin. Bigla namang nag-anyong tao ang kanyang tiyuhin. Hindi ka ba naaawa sa mga kalahi mo, Lester? Ikaw pa talaga ang pumaslang sa kanila at nagsunog sa mga katawan nila. Magbabayad kayong dalawa ng kasama mo dahil ako ang tatapos ng buhay nyo at sinisiguro kung pati katawan nyo maaabo sa apoy na ginawa mo, Lester. Tugon ng kanyang tiyuhin na halatang galit na ito sa kanyang ginawa at mga sinabi. Bigla namang tumalon ang kanyang tiyuhin patungo sa kanya. Mabuti na lamang at nakita ko yon. Mabilis kong tinakbo si Lester upang hindi ito matamaan. Dahil sa pagtalon kasi ng kanyang tiyuhin, kasabay nito ang pagbabago ng anyo ng isang malaking toro. Mabuti na lamang at naabutan ko si Lester. Kung hindi ay malamang ay na maalam na ang binatilyo. May swerte pa rin sa buhay dahil tangan kong mutya, ang mutya ng saging. Dahil kung wala Sir Joseph, malamang sa malamang ay nawalan agad ito ng buhay. Nagtataglay kasi ng lakas at iksi ang mutya ng saging,
kahit na nasa anong edad pa ang nagtatangan nito, ay magkakaroon ng lakas ng pangangatawan at liksi ng kakilusan. Ngunit sa pangyayaring yon, ay hindi ko man lamang nakitaan ng takot si Lester sa kanyang muka. Nang mapitawan ko siya, bigla na lamang itong sumugod patungo sa kanyang tiyo. Habang nakikita kong palapit si Lester ay bigla naman itong sinuwag ng sungay ng kanyang tiyuhin dahil nasa anyong toro pa rin ito, dahilan upang matusok siya nito sa kanyang tiyan. Ang akala ko'y tumagos sa kanyang katawan ng matutulis na sungay ng toro. Mabuti na lang kahit papaano'y napigilan ng kanyang kamay ang pagtama ng sungay upang hindi ito tuluyan na tumagos sa kanyang tiyan. Sinubukan pang iwas-iwas ng toro ang ulo nito, ngunit mabilis na natanggal ng binatilyo ang pagkakabaon nito sa kanyang tiyan. Mabilis naman akong tumakbo patungo sa malaking toro upang agawin ang atensyon nito para hindi na maulit pang bagbalingan nito si Lester. Nang maagaw ko ang atensyon ng tiyuhin niya, ay ako naman ang sinubukan nitong suwagin. Ang akala yata nito'y mahina ako, kaya nang hawakan kong dalawang sungay nito'y napatigil ko ito at pilit pa nitong inaangat ako. Subalit bago niya pa yun magaway, mabilis ko na itong naitumba sa lupa at sinundan ko na rin ito ng malalakas na suntok sa kanyang muka at nakita kong natanggal ang kanyang ngipin na isa. Tumayo din naman agad yon at nagpapadyak sa kanyang paa na aniyong nagbabalik itong susugod sa akin. Sa pangalawa nitong pagkakataon ay nabangga ako nito at tumilapon ako dahil sa pagtama ng ulo nito sa tagiliran ko. Ininda ko naman ang pagtama nun sa akin dahil malakas din naman talaga ang kanilang pinuno. Mabilis naman akong tumayo at muli kami nagpambuno ng malaking toro. Ang alam kong lakas nun ay medyo dehadong-dehado ako. Pero sa bilis ng galaw ay hindi ako nito matatalo. Kaya yun ang ginawa kong paraan para hindi ako matalo ng aswang. Dahil malaki ang katawan ng kalabaw o ng toro na yon, ay mabilis ko na lamang itong nasasakyan sa kanyang likuran. At nakakakuha din ako agad ng pagkakataon upang masaksak ko ang likuran nito. Sa bawat pagbaon ng itak kong gawa sa tanso sa katawan ng kalabaw ay siya naman ang pagbabago ng anyo nito. Ngunit kahit anong pagbabago man nito ng anyo, ay hindi ko na yun binibigyan ng pagkakataon para makatakas pa. Ipinulupot ko sa leg nito ang lati kong gawa sa buntot ng pagi. Nang sa gayon, ay kahit mag-anyong paniki ulit ito, hindi na ito makakatakas pa. Hanggang sa napansin kong unti-unti nang nanghihina ang tiyuhin ni Lester at naging tao na ulit ito. Nang matamaan ko ito ng isang malakas na suntok sa kanyang sikmura, ay napasuka ito ng dugo at napaluhod na lamang iyon sa lupa. Dahil sa mga narinig ko na sinabi ni Lester kanina, ay hindi ko na pinagbigyan ng pagkakataon ng tiyuhin niya na magsalita. Pinugutan ko na kaagad ito at si Lester naman ay nawalan na ng malay sa kanyang natamong sugat. Nang matalo ko ang pinuno ng angkan nila Lester, ay nakita ko nagsipag-atarasan ng mga aswang na kanina pa nanonood sa amin. Ni isa kasi sa mga ito'y hindi na nakisali pa sa laban ng naganap sa pagitan namin ng pinuno nila at ng binatilyong si Lester. Agad kong nilapitan ng binatilyong wala ng malay at isinampo ito sa aking balikat para muling ipasok sa loob ng bahay. Bago pa man ako makapasok ay nagsalita ang isa sa mga kaanak ni Lester na nasa anyong tao na. Humihingi kami ng lubos na kapatawaran sa kanya. Ngayong wala ng pinuno namin ay wala ng rason para guluhin pa namin siya. Sumusunod lamang kami sa nais ng pinuno namin at ngayong wala na siya, malaya na kami. Naway dumating ang araw na mapatawad ni Lester ang angkan namin. Wika ng kaanak ng binatilyo bago ito sumenya sa mga kasamahan niyang magsialis na. Hindi na ako nagsalita pat tuluyan na rin akong pumasok sa loob ng bahay para gamutin ang binatilyong si Lester. Matapos ang pangyayari yon sa buhay namin, ay natahimik na ang pamumuhay namin. Marami pa kaming karanasang pinagsamahan ng binatilyo at hindi na iyon kasing tindi ng labanan namin ng ang kanyang mga aswang at mambabarang. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Sir Joseph.
Maraming salamat po sa inyo. Sana'y marinig ko ang kwentong ito sa inyong channel. Mapagpalang araw sa iyo, Sir Joseph.